Sa Salmo 118 verse 21 says, "This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it." So, wala pong masamang araw. Today, Friday the 13th. So what? And marami pong nagsasabi sa akin na, "Huy kuya, totoo yun kasi may nangyaring masama sa kamag-anak ko, ganito, ganyan, ganun, ganyan." In fact, yung isang kakilala ko po, namatay po yung asawa niya Friday the 13th, no? At sinasabi niya, parang totoo yata yun. Sabi ko, every day is a good day. Because Jesus, Jesus Himself alone is in total control of every day. Siyang gumawa ng lahat. Siya ang pagkatiwalaan natin. Sometimes, masyado na pong nilason, no? Ng mga maling tradisyon at mga maling paniniwala itong mga isipan po natin. So, we should guard, our minds too. Not just our hearts, but also our minds. Dahil pag hindi tayo maingat, maaring saklawin tayo ng mga maling paniniwala. Like, kung halimbawa may patay, bawal magwalis. Minsan, binawal ako ng mga nagdadasal sa patay kasi nagpawalis ako, uncle ko po yung namatay. Sabi ko, pag hindi po ako magpapawalis, maaaring magkasakit po yung mga makikipaglamay dito. Kasi sabi ko, germs po yan, alikabok yan. Ang gusto po niyang gawin, ipabalik dun sa bata, yung inutusan namin bata magwalis. Gusto niyang gawin, inuutusan niya yung bata na ibalik yung mga dumi. So, binawal ko. At sinabi ko, I am a born again Christian. I am a believer of the Lord Jesus Christ. So, walang masamang araw. Then, hindi na po kumibo yung sinabihan ko noon. Sa magandang paraan ko po sinabi bilang pagtataguyod na rin ng ating patotoo bilang mga Kristiyano. So, yan po. Kung papayagan po ninyo yung mga maling paniwala. In fact, I'm not sure about this. Totoo po ba na kapag ka Biyernes Santo raw po dati, yung ibang tao hindi naliligo? May mga pinuntahan po kaming mga rural areas, at kanila pong pinapatutuhanan na pagmahal na araw daw ng mga dekada 50 o mas higit pa yung mga sinauna talaga, no? Hindi raw sila naliligo pag Biyernes Santo. Dahil merong mga kasabihan during that time na kapag ka naligo ka daw, yung tutulo din sa gripo o sa shower mo ay dugo. Kalokohan po ang mga yan. Unbiblical ang mga yan. Okay? Hinahatulan ng Biblia ang mga yan. Anything na pwedeng magtanggal ng kalayaan mo sa Panginoong Hesukristo, ito po ay hindi sinasang-ayunan ng banal na kasulatan. Ayaw ng Biblia yan. Sabi ko po sa inyo, marami pong tradisyon tayong tawag dito, sa Tagalog yun, kinamulatan na kung tutuusin, hindi po sinasang-ayunan ng Diyos. Hindi sinasang-ayunan ni Lord Jesus, no? Pero dahil siguro nandiyan na, kinikip na rin yung practicing ng mga bagay na yan. Pero gusto ko po sabihin sa inyo, Galatia, may mga Bibles kayo, no? Galatia 5:1. Pinalaya na tayo ni Kristo Jesus. Kung gayon, wag na kayong magpaalipin kanino man. Sa English maganda, in Christ we have our freedom already, so don't let anyone enslave you again. Okay? Ibig sabihin, bakit ka pa magpapadaya? Bakit ka pa magpapaalipin sa mga bagay na hindi naman totoo? Mga bagay na hindi naman sinasang-ayunan ng Panginoong Hesukristo. Mga bagay na ayaw ng Panginoong Hesukristo, and yet we still insisting of, practicing those things dahil ito po ay mga bagay na kinamulatan, majority are doing it. Hindi bali na ikaw mag-isa basta tama ang ginagawa mo, di ba? Majority sometimes ginagawa nila yung mga wala sa salita ng Panginoong Hesukristo. Pero ito pong gusto ko pong sabihin sa inyo, pag naranasan mo ng kalayaan sa Panginoong Hesukristo, manatili kang malaya. Manatili kang malaya. Pumunta siya sa krus ng Kalbaryo para palayain tayo sa kasalanan. So, isa po sa mga adhikain ni Jesus, actually, pinaka-adhikain niya ay ang lumaya ang sanlibutan sa kapangyarihan at kasaklawan ng kasalanan na bunga ni Satanas. So, nandun po ang
author ng kalayaan. Walang iba kundi ang ating Diyos, the God of gods, the Lord Jesus Christ Himself. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the love and grace of the Lord Jesus Christ. Thank you, and as always and forever, Jesus truly loves us all.